Kumusta mga ka-mystery? Naisip niyo na bang posibleng bumalik ang alaga nating mga hayop kahit na deads na sila? Ito ang kwento na nagpapagulo sa isip niyo. Ako si James Dominguez, tubong Tondo, at ito ang totoong nangyari sa akin 2 taon na ang nakalilipas. Nakatira ako sa isang lumang apartment sa Sampaloc, Manila. Simple lang naman ang lugar. Medyo siksikan pero maraming karakter ang paligid. Merong tindahan sa kanto, karinderya sa ibaba, at syempre, tambak ng tricycle na parang may strike sa kalye. Ang unit ko ay nasa 2nd floor. Sakto lang para sa isang bachelor na tulad ko. Maluwag kahit papaano. May maliit na sala, kwarto at banyo. Dati akong empleyado sa call center pero nawala ng trabaho nung pandemic. Dahil hindi ko naman hilig ang magbabad sa cellphone, bumili ako ng talking parrot para may kasama. Pinangalanan ko siyang Ricky, isang African Grey Parrot. Ang talino niya, Tito Val. Lahat ng ituro ko sa kanya, ginagawa niya. Pag may bisita ako, pinapatawan niya sila sa simpleng, "Oy, kumain ka na ba?" O kaya, "Pangit mo." Alam ni Ricky kung paano pagagaangin ang araw ko. Pero tulad ng lahat ng bagay, may katapusan din ang saya. Isang araw, napansin kong matamlay si Ricky. Halos hindi na siya nagsasalita at pag kumakain, parang wala na siyang gana. Dinala ko siya sa vet, pero wala raw silang magagawa dahil sa edad niya. Nalungkot ako, pero inasikaso ko siya hanggang sa huling sandali. Namatay si Ricky sa maliit niyang hawla habang pinapalitan ko ang tubig niya. Tanong ko sa inyo, mga ka-mystery, paano mo kakalimutan ang mga alaga mong parang pamilya na? Sa loob ng 2 linggo, tahimik ang apartment ko. Wala nang sumisigaw ng "Good morning" pagising ko. At wala nang nagtatanong kung kumain na ba ako. Pero isang gabi, habang nanonood ako ng Netflix, may narinig ako ang pamilyar na boses mula sa kusina. "Oy, kumain ka na ba?" Nanigas ako sa kinaupuan ko, Tito Val. Hindi ako sure kung narinig ko lang yon o guni-guni lang ba dahil sa sobrang namiss ko si Ricky. Pinilit kong baliwalain, pero nang tumayo ako para kumuha ng tubig, narinig ko ulit, "Pangit mo." Malamig ang pawis ko habang sinisilip ko ang kusina. Walang tao pero patay ang ilaw. Di ko naman yung pinatay. Sigurado ako. Paano may papaliwanag yun? Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero ng gabi habang nakahiga ako, may naramdaman akong gumalaw sa ulunan ko. Pagtingin ko sa side table, andun yung marakas na laruan ni Ricky na dapat sana ay nasa storage na. James! James! Hirap akong lunukin ng laway ko. Walang ibang tao sa unit ko, pero narinig ko ang pangalan ko. Maliwanag na maliwanag. Lumapit ako sa mesa. May nakapatong na feather na parang mula sa loro. Paano napunta dun yun? Isang biro lang ba to ng isip? O may bumalik talaga? Simula nun, gabi-gabi may naririnig akong bulong. Pabago-bago ng linya. Minsan sinasabi niyang, "Saan ka pupunta?" O kaya, "Kumusta ka na, James?" Akala ko noong una, nostalgia lang o trauma. Pero isang gabi, habang nananahimik ako, biglang bumagsak ang picture frame ni Ricky sa shelf. Nung tignan ko ang picture, may nakita akong bakas ng paa ng ibon sa salamin. Tinanong ko ang sarili ko, ito ba si Ricky?
o may iba nang pumalit sa kanya. Nagpatuloy ang mga insidente. Minsan, magigising ako sa tunog ng paboritong kanta ni Ricky. Tumutugtog sa phone ko kahit hindi ko naman ino-open. Ang malala, habang nagbabasa ako ng libro, naramdaman kong may malamig na hangin sa tabi ko. Paglingon ko, parang may anino ng ibon sa pader na mabilis na wala. Hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag ang mga pangyayaring yon. Bumalik ba talaga si Ricky para bantayan ako? O may ibang entity na gumagamit ng anyo niya para takutin ako? Ikaw, ka-mystery, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Matatakot ka ba o tatawanan mo na lang? Hanggang sa susunod, ito po si Tito Val ng Pinoy Mystery Horror. Matulog ng mahimbing o baka naman may maramdaman din kayo sa tabi nyo. Paalam!